Good morning uli sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, hindi na nga ako nakatiis. At ngayon ay pasadahan natin yung mga laro ni Levon Aronian. Bakit siya leading after day 1? At dahil sa kanyang napakagandang momentum, kondisyon, paano niya niligpit ang kanyang mga kalaban? Isa na rito ay ang laro niya kay World Champion Gukesh. Paano? O, di ba? Nakaka-curious eh. Ang lakas naman ni Levon ngayon. O, yan ang ating pag-aaralan mga kamatyas. Analyze tayo ng kaniyang best 2 games sa day 1, ano? And bago yan, hindi ako magbibigay ng puzzle sa inyo kasi nabigay ko na kanina to, no? Gusto ko lang malaman nyo, pag kinilik nyo yung mission o missions button, click nyo yan, dito nyo malalaman kung ano na po yung performance activity nyo sa Internet Chess Club. Merong mga missions, may mga target dito mga kamatyas. O kagaya nyan, sa daily puzzle solver, o kailangan ko ng 15 puzzles sa loob ng 5 oras. Kailangan ko ng 15 puzzles. Ayan, weekly puzzle solver in progress. Nako, ito marami. 6 days. In 6 days, kailangan ko makasikwenta, pero nakakatatlo pa lang ako. Sa bakbakan naman, sa duelo, in progress din. 5 ang kailangan ko sa loob ng 5 oras. Yan, mamaya maglalaro pa ako ng 2 para okay na ako dito at magkakaroon ako ng achievements. Ayan. Earn bronze, merong iba't ibang mga dito, challenges, no? Kaya mag-download na po kayo ng Internet Chess Club. Napakaganda po mga kamatyas, especially pang training ito sa mga bata, sa mga players. Matutuwa talaga kayo at marami pa kayong makakalaro. Okay? Ayan, pasadahan na natin itong laro ni Levon Aronian against world champion. Nag E4 at nag C6, tinirahan ni Gukesh ng Caro-Kann defense. Nag D4 and D5. Ayun. Kinapture lang. Ibig sabihin, ito yung papatak. Caro-Kann exchange, no? Bishop D3. Ako kasi nagsi-C4 ako eh. Paano attack variation ako eh. Knight C6 and then C3. Ayan. Ito yung pinili. Solid lang ito eh. Knight F6, Bishop F4. Ayan, inuunahan talaga yan. Kasi po, kung magna-knight lang, Knight F3 for example, magku-Queen C7 yan, uunahan naman ng black yung control na mainam ng bishop sa F4. Kaya inuunahan talaga ng puti yan. And then bishop G4, okay? Queen B3, ayan, lumihis lang para magkaroon ng magandang counter-attack doon sa B7. Kasi nga, naiwanan ng bishop. Dito po mga kamatyas, sa mga gustong mag F3, pwede naman, bookline naman yan. Yun nga lang po, makakasira yan ng bahagya sa king side pawn structure. Magbi-bishop H5 lang yan. Okay? Yan nga ang plano ng black dyan eh. Mahilig si Gukesh, no? Nung inanalyze natin kanina, nag-bishop G4, yung tipong pinapa-F3, mahilig siya sa ganyan. Ano? Naka-pattern sa kanya yung ganyan. Nahalata ko lang. Balik tayo sa Queen B3. Nag-E5 dito si world champion. Ayun. Ito pala ang kanyang natatagong rapid variation dito. Sacrifice. Bookline pa pala ito. Ngayon ko lang nakita to linyado, nag-H3 counter sa bishop. Teka muna mga kamatyas, liwanagin natin. What if capturing yung pawn sa E5? Ano laman? May knight H5. Ayun. Madali lang din pala pero magulo pa rin, ano? Kasi tipong parang may capture doon. Naka-threat naman yung knight. Tapos ka-capture dyan. Pag kinapture, may bishop D7, baba. Naku po, nakahanging pala yun. Magku-Queen A6 and then knight is G2. Ayan, etc. Na dito po, anong tira ng computer dito? Kasi knight is G2 naka-record sa database eh. Rook B8 ang tira. Malalim ang tira ng computer. Medyo positional move, no? So, balik tayo mga kamatyas. Kaya pala, nag-H3 lang dito si Aronian. Bishop E6. Saka kinapture yung pawn. Knight takes. Pawn takes. Knight D7. Ayun mga kamatyas. Pasensya na po ha sa usapang novelty, yung wala sa libro, balikan lang natin kasi may mga nagtatanong, coach, nasaan ang novelty? Nalampasan mo yata. Ito ang novelty, wala sa libro. Ang old lines pala dito na mga nagawa na knight A5 at yung capturing yung bishop. Yan po yung mga naka-record na. Pero itong bishop E6, new move pala yan. Okay, so identified natin kung saan na yung naghiwalay yung release ng bookline sa bago. Ayan. So, nag-knight F3, develop lang para makapag-castling na at nag-queen C7, threat sa pawn. Nag-castling lang. So, no worries naman kung capturing yan. Capture. Meron naman bawi doon sa B7 eh.
Okay, nag-castling queenside. Rook E1, sinapatan na yung depensa para hindi bumagsak. Nag-G5 si world champ. Talagang grabe. Talagang grabe yung mga flavors, no? Mga hot and spicy, oh. G5, sacrifice. Pag kinapture ito, tipong parang may rook G8 na makakapag-create ng strong pressure sa kingside. Ang lakas, no? Nalalakasan ako dito, mga kamatyas. Lakas ang dating. Hindi pinansin ni Levon. Hinay-hinay lang. Yan. And kasi pag kinapture to, silipin lang natin for reference mga kamatyas, knight takes e5 kasi. At halimbawa mag-bishop f1 ay magro-rook g8. Ayun na nga ang sinasabi ko. So medyo hindi po magandang timpla yan para sa puti. Hindi maganda yan. O tipong ang daming pressure eh. So balik tayo mga kamatyas. Knight bd2 at nag-h5. Okay, h5. Alright, mag-G4, bobombahin talaga. Oh. Nag-Knight D4. Okay, umiwas na kasi mag-G4 na. Pakain yun ah. Nag-A6 lang. Okay, liwanagin natin. If Knight takes E5, mayroon pong Knight B5. Ayun. At kapag nag-Knight B5, Queen to B8, and mayroong C4. Ay, naku po naman. Naku po, ang lalim din pala. Pero, itsura pa lang, bagamat parang ang sagwang itira yung C4, pero ito na yung paparating eh. Ow! Yung king kasi nandyan eh, bubuka. So yun ang purpose. Maa-atake naman, malalagay naman sa alanganin yung king pagka ganun. So dito kaya nag-A6 lang si Gukesh para walang knight B5. Masecure muna yung B5 square. Pero, ayun na. Okay, sinapatan ng depensa, may atake pa. G4, ayun, timplado, sukat na sukat pala ni Lebon yon. Kasi nakaka-attract talaga yung bomba na G4, parang ang ganda na ng dating, makakabasag sa kingside. Pero yan pala iplanado. Planado pala yan, knight G5, oh, may threat doon. Nag-knight C5 muna para bukod sa depensa, mayroon pang tempo attack sa reyna, bumaba and kumapture sa H3. Abay, talaga nga naman, sunod-sunod pala talaga. Yan ang mga sekretong level ng tira para pala tapatan itong ganitong level na kagaya ng kay Gukesh, ano? O may mga pabitin, kinapture, nag-B4, ayun, para mapatalsik yung knight na dumidepensa. Ang ganda ng idea. Grabe, brilliant idea by Levon Aronian, totoo lang. Yung pinagkakain yung pawns niya, baliwala sa kanya kasi naka-umbrella naman eh. As long as safe pa rin ang White King, no problem dyan sa ganyang sitwasyon. 'Di ba mga kamatyas, natututo tayo ng ibang form or pamamaraan kung paano umatake. O Queen E7 kumounter si Gukesh sa Knight G5, nag F4 sinuportahan lang yan. Grabe, sunod-sunod ang accurate move ni Levon. Mamaya tingnan natin yung accuracy percentage niya dito mga kamatyas. Ano? Capture na, ayun no. Grabe naman yan. Tindi ng mga yoka babs ni Levon. C4, aw, grabe. Boom! Walang pahinga si Gukesh. Capture, check, ilag, and Queen C7, check. Nawawala ako sa sentro ng camera mga kamatyas kaya lumilipat-lipat ako sabay hawi ng buhok. Namalaw si Rizal. Pagpasensya nyo na buhok ko, ganyan talaga yan eh. King A7, ilag, and B5. Naku po naman, wow! Napapapalakpak talaga ako sa tira ni Lebon. Yan ang mga pangtibag ng world champion. O yung mga ganyan, no? Knight B6, walang pahinga talaga, bugbog. Ano po ang purpose? Halimbawa, kung capturein yung pawn, magda-knight to D4. Ayun. Threatening knight C6. May threatening knight X B5. Naku po, talagang itsura pa lang. Delikading na. Okay, balik tayo sa knight to B6 and kumapture lang sa A6. Kinapture na yung queen, wala na eh. Kumbaga parang gustong-gusto ng awatin talaga o alisin na ni Gukesh yung queen dahil napakamapanganib. Pero, nako, paano yan? May connected pass pawns. Knight E6, Bishop B4, capture, and Rook E2. Ready to capture na. Saka kakapturein yung pawn sa G2 sa tamang panahon. Pagdating ng panahon. Grabe. Napaawit tuloy. King H2, ayun lang. Ininda ni Lebon yung paparating na Knight E3 check mga kamatyas, pero hindi naman pala dapat yan. Dapat daw ay Knight
E4, ayun, atakihin yung tore. Yan ang accurate. O, balik tayo. Nag-king H2, nag-H4, at nag-knight E4. Ayun, naihabol din. Rook to F3 para di makaprogress yung isa pang pawn. At nag-knight F6, threat yung knight. Pag kinapture to, knight E3. Wala na. Nag-blunderacious na si world champ. Time factor na rin siguro, no? Ang tanong ko is, what if knight takes F4? Ano meron? Knight takes F4, rook takes F4, and knight to D5. Ay, oo, double. Pagka gumanon, capture, may ganun. Oo, hahabulin yan. Obligado, di ba? O, sabay king H3. Silipin lang natin para makalculate natin, mga kamatsas. May ganun kasi. Saktong-sakto. Sukat na sukat yung paa ng king. So, wala na. Hindi na talaga obra yun. Dahil nag-knight E3, mga kamatsas, ay yun, meron tira dito na natumbungan ba? Nakita ba? Yes, nakita. Ano po kaya yung tira na yun, mga kamatsas? Paki-guess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Knight D4. Perfect move by Levon. Nag-knight F1 check na lang. Okay, para king G2. Naku po, hindi rin nakaiwas sa double. Hindi rin nakaiwas eh. Knight takes, so threat yon. Pero may knight C6 check. Aray, nako, ayun. Doon nagkaroon ng diferensya. Knight G3, threat muna sa tore, pero rook B2 depensado na. One piece down, maliwanag si Gukesh. Na one piece down. Oh, ayun pa isa. Oh, knight F5 and rook F2 para mapaalis and then push. Resign po si world champion. Yan ang mga pantibag sa world champion na tira. Yung may mga pabitin, ang ganda ng laban ni Lebon. Grabe, brilliant tong laban niya, no? Deep and brilliant, pero klaro, mga kamatsas. Malinaw sa kanyang kaisipan ng kanyang mga nagawa eh. O pero mahirap yun sa practical. Mahirap yun. Okay, next naman nating laro ni Levon. Laro niya sa sumusuke kay Wesley na si MBL. O sabi nga, ito lagi kontrapelo ni Wesley, si MBL. Pero tingnan natin, E4, nag-French defense naman si Levon. Bihira na gamitin yan. Bihira na gamitin ng French sa ganitong level. Ito po yung tinatawag na classical variation. Capture, bishop to D7. Ito yung tinatawag na burn variation. Nakita ko to kay Karpov nung araw. Mahilig si Karpov sa ganyan eh. Inilalagay yung bishop dyan sa diagonal na yan. Yan si Karpov. Knight F3, bishop C6, and bishop D3 depensa sa knight and the knight BD7. Yan. Ang purpose po kasi ng ganung bishop, kahit na may tempo loss, isang tira din ang parang nagastos, pero tingnan nyo naman yung minor pieces, nakadevelop ng maayos, walang ipit na bishop sa C8. Yun ang purpose ng idea na yan eh. Knight G3, umiwas. Bishop E7, parang isang tempo rin binigay ni MVL Okay, nag-castling. Rook E1, okay, normal developments, Rook E8, nag-C3. At dyan po, hindi pa. Kala ko novelty na eh. A5, okay, A4, space, Bishop C2. Yan, yung idea na yan ay, nako, pupunta yung queen dyan, mga ganon. A4, okay, kumain lang ng space, and then queen D3. Bishop takes, okay, kinapture na, capture, and nag C6. So hanggang dito po, bookline na bookline, walang parang planchado sa kanilang theory, ano? Rook AD1, so properly well developed na yung mga tore. Queen A5, okay, may long shot threat, at nag-bishop to D2. Yan, dyan nagkaroon ng diferensya. Kasi ang old line na nakatala pa ay bishop E3, dyan umatras. Pero kay MBL, sa D2 umatras. Okay. Nag-queen D5, hinamo ng Reyna, ayun, nakipag queen to queen. So ito po yung maliwanag na endgame na, bishop D3 and knight B8. Ayan, sa mga nagtatanong bakit wala si Magnus Carlsen, yun ang hindi ko po alam. Pero dapat nandito si Magnus, mas iba ang spicy ng tournament or spice kapag nandito si Magnus. Okay, lapit ko lang konti mic ko. B3, capture, and the rook A2, threat sa bishop or pressure. Knight E2 para gaganon, and the knight C6. Ayan, yun nga lang ang lamang dito ni Lebon, parang siya yung nangangalikot eh. Siya yung may kalikot, ano. Samantalang ang puti, bagamat centralize ang mga tore, walang tatamaan, very solid eh.
Samantalang dito may subject of attack eh. Grabe yung paliwanag ni attorney ah. Okay, nag-knight A5, atake sa B3 and nag-bishop B5, threat muna sa tore. Ayun, rook B8. Kasi yung rook B8, expected kasi dito ni Lebon pag nag-bishop A4, depensa may B5 eh. So, hindi pwedeng umatras sa ganun, ano? Merong kagad B5. Grabe yung taba ng utak ng tore na yun. Nag-B4 na pilitan si MBL, knight C4, and nag-knight E2, capture, and nag-H5. Okay, kanina A5, A4. Ngayon, H5, H4 ba? Nag-H4, ayan, sumusobra ka na, Lebon. No? Na halata na ni MBL. Laging ganyan ang style mo, ha? Barahan ko nga. Parang ganun, ano? Rook C8, ayan, kumbaga parang i-align lang, no? Bantayan lang yung pawn C3 na mahina. Weak yan, eh. G3 and Bishop D6, King F2, E5, ayun. Talagang gustong punitin ni Lebon. Kasi pag kinapture, imagine niyo po may target sa pawn C3 nga naman. Pero binigyan ng bad move ang tira na yan. Dapat daw po ay G6 lamang. Okay? E5, capture, rook D3, and nag-rook A2. Ayan, tamang kalikot lang si Lebon. Pressure. King F1 and G6. Ayun, unti-unti lang. Oh. Unti-unti lang. O, rook D1, King G7, rook E3, atras lang. Gaganon, mukhang nilipat sa kabila. C4, ayun. Sa kagustuhan ni MBL na matanggal na yung kanyang bad pawn, nag C4 na siya para pag na-exchange ma-repair ang pawn structure. Pero binad mo ba? Ang gusto ng computer ay rook E to D3. Ibalik talaga dyan sa D file. Okay, balik tayo sa C4. Natumbukan ni Lebon ang simpleng rook B2. Nako, ibabagsak nga naman ang pawn B4. Kinapture na yung D5 capture. Ayun. Napaaga naman ang capture. Dapat naman daw dito ay Bishop D6 muna. Pahinog muna, pahinog. O makukuha rin naman anytime yung pawn sa B4. Pero rook takes B4, D6. Ayun, pinagka-capture. Ayan na nga po ang lumabas na endgame. Lamang ng klarong isang pawn si Lebon. Pero hindi po ito easy. Kasi isang pawn lang yan eh. Tingnan natin kung paano gagawin dito. Ayun. Okay, tiniret. Naging G2, depensa, B5. Ayan na nga. Unti-unti na nga ipoprogress yung clear pawn up advantage. Uy, may rook takes knight D5. So mga basic tactics. Rook B7, iwas. And pag nawala na yung tore, dire-diretso talaga yan. Rook A2. Ayun, naghahanap si MBL ng mga counter-counter na panggulo. Pero bad move. Ang gusto ng computer ay knight o rook D3. Ayun. Pero rook A2, B4, rook A6, and knight D7. So hindi rin lang pala papansinin yung atake na yun. Knight D7 lang. Knight D3 para walang ganon. Knight C5. And ayun dito mga kamatcha. Sige po. Ano yung simpleng ginawa dito ni Lebon na pa-resign ang sumusuki kay Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats mga kamatchas. Rook takes knight. Ayun. Pag kinapture po kasi, knight C5. Ayun. Resign. Bakit? Ito na lang isa ang ilagay natin. Pagka gumanyan, takes, may B3, takbo. Dapat kasi ang tore nasa likod. Kaso wala, nasa harap eh. Magkiking F6 yan. Ganon. Wala na. Pagka gumanyan, ang gagawin po, konting kaalaman lang po sa endgame, no? Kaya ituloy natin. So, pag nag-king C2, hindi pwede may king E3, mai-smash ang mga pawn sa king side. Ayan, kapag naman ganyan, magte-tempo lang, rook B5. Tempo. So, yung tore di makagalaw, anytime magpo-promote. Yung king di makagalaw, pag king E2, may king C3, wala na yan. Pagka gumanon, only move king E3, ayun na nga. Mamamalengke, harvest yung king dyan. Ibibigay na yung pawn pero ubos naman yung king side pawns ng puti. Okay, grabe. Pinakita ko na po sa inyo kanina ang standing pero tingnan natin. Hindi ko na inano yung kay Abdusatorov, no? So automatic na yon. Ang leading after day 1 ay si Levon Aronian with perfect 6 points. Biruin nyo yun. 2 points for win. Smash lahat. Malupites talaga mga kamatcha si Levon Aronian. Susubaybayan natin ito. Babantayan natin. Maraming salamat po mga kamatchas. At magkita-kita pa tayo at tingnan po natin kung maipopost natin yung last round ng kamatchas. Pili po kayo ng best games at 3 games na i-analyze natin. And then, ayun po para makumpleto na natin ng best games. And pipili pa rin tayo ng best of the best games para doon natin ibibigay ang premyo ng Internet Chess Club mga kamatchas. Okay po?
Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa palagian niyong pagsuporta at sana natuto kayo. Makita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.